Okay, hello, welcome to 5th generation hobby shop. Video testing tayo guys. Ito po ay unit ni Sir Eugene ng Iloilo, sir. Welcome to 5th generation hobby shop. Ito na po ang inyong unit, the Wingun 708 revolver. Ayan, Wingun brand, revolver, CO2 powered, Sport 708, 2.5 inches version. Meron din siyang 4 inches, 6 inches, tsaka 8 inches na version. Okay, this is made in Taiwan. Ayan. Okay, made in Taiwan. So, buksan na natin. But before natin buksan, meron siyang kasamang silicone oil. At dahil CO2 powered siya, sir, ibibigay ko na po sa inyo yung 0.30 grams. Mas mabigat po siya compare sa 0.20 or 0.23. Dahil CO2 powered siya, mas malakas siya. Okay? 0.30 na po ang ibibigay ko sa inyong bala. Buksan na natin. So, may kasama siyang manual. May kasama na rin po siyang speed loader dun sa shell cartridge. And may kasama siyang tactical rail. So, bali itong tactical rail para sa attachment po, accessories. So, magiging ganyan po yung itsura niya pag ilalagay nyo siya sa unit. So, pag ilalagay nyo po siya sa unit, bali itong sight, rear sight, ito, i-adjust nyo po ito. Itong elevation, yan, up and down. Bali, ito palang sight niya is adjustable po yan. Windage, left and right, or elevation, up and down. Adjust nyo lang po itong up and down, aangat po yan, meron po yung spring sa loob. Ingatan nyo lang po yung spring, baka biglang tumalsik po. And then, ito po, may pin po yan. Yan po yung nag-hold. Yan. Yan pin na yan, yan po yung nag-hold na to para hindi matanggal yung rear sight. No, pag in-adjust nyo dito sa elevation. So, pag sinundot nyo yan, mahuhugot nyo tong buo. So, ingat lang po kasi may spring po yan. Pag nahugot nyo yung buo, tsaka mo siya i-insert yung tactical railing or tactical rail. Ito po yun, may insert mo siya doon. So, magiging ganito po yung kinalabasan yan. Yan. Tapos, dito nyo po ilalagay yung attachment, katulad ng gusto nyo lagyan ng miniscope, gusto nyo lagyan ng red dot optic, yan. Pwede siya doon. Okay? So, yun po yung purpose ng railing or rail mount, tactical rail. Okay? Then, ito pong revolver natin, sir, meron siyang safety. Ayan. Safety. Yung S po, yun po yung safety. So, pag pinush mo siya backward, safe po yan. Yan, safe po. Matigas po yung trigger niya. Hindi mo siya makakalabit. Pag pinush mo naman siya forward, yan po yung open. Open ng bola o yung cylinder niya. Yan. Ito po yung shell cartridge. Or pwede nyo siyang i-eject gamit yung ejecting rod. Ito. Yan. Pwede nyo siyang iganon lang para mahulog yung shell. Ito po yung shell. Yan, 6 shots. So, bali, dito nyo po ilalagay, dito po nilalagay yung BBs. Diyan po. Okay, diyan po nilalagay yung BBs. So, sa mga nagtatanong po, kung pwede po bang steel BBs ang bala ng ating revolver. So, po pwede po siya as long as same size po siya. Kasi meron pong steel BBs na malaki. So, pag malaki po yung steel BBs, po pwede siyang bumara dito sa barrel. So, kailangan po yung gagamitin yung steel BBs ay kasukat po mismo dito. Ayan. Siguraduhin nyo pong kasukat siya. So, mamaya, itetest natin siya sa steel BBs. Mayroon tayo ditong steel BBs na pang testing. Subukan nating itest. Okay, ilalagyan lang natin siya ng 6 shots. Ayan. So, kompleto na yung 6. Ngayon, ito pong revolver natin, sir, ay single and double action. Ito po yung single action. Ayan po yung single action. So, puputok siya pag binaba mo yung hammer. Ayan. And then, ito naman po. So, hindi siya puputok dahil wala pa po siyang CO2. No? And then, ito naman po yung double action. Single and double action. Ayan. Okay, umiikot po yan. Umiikot po yan every time kakalabitin nyo po. Ayan. Okay? So, ngayon, pag maglalagay po kayo ng CO2, kailangan po
lagyan nyo po ng silicone oil every time na maglalagay kayo ng CO2. Yung part na to, sir, patakan nyo ng oil. Silicone oil po. So, bali ito po yung free na silicone oil. Ngayon, papatakan natin siya bago ko lagyan. Konting ano lang po, konting patak lang every time na maglalagay kayo ng CO2. Or po pwede naman pong dito kayo maglagay sa tip ng ng CO2. Diyan, pwede rin po diyan. Konti lang po. Okay? So ngayon, lalagyan natin siya ng CO2. So pagka nilagay niyo na po itong CO2, hindi na po pwedeng tanggalin dahil mabubutas na po siya. Okay, tatanggalin nyo na lang po siya kapag wala na pong laman. Okay, so kailangan din mabilis po yung pihit para hindi sumingaw. Okay, then saktong higpit lang din po, huwag nyo siyang sobrang higpit. Saktong higpit lang po. Pag nabutas na at wala naman pong singaw, tama na po yun. Huwag nyo na po siyang higpitan ng todo. Okay, balik natin yung cover. So, ayan. So, meron na po yan butas dito sa loob. Pag tinanggal nyo po yan at hindi pa ubos yung CO2 niya, sisingaw na po yun. And then, ito pong CO2, kailangan po, wag nyo pong i-stack ng matagal. As much as possible po, kailangan po siyang maubos within 24 hours. Kung hindi nyo naman po maubos agad, halimbawa, sinalpak nyo CO2, tapos hindi nyo naman siya nagagamit, ilang putok lang, hindi nyo siya nauubos, okay lang yun, as long as kailangan, everyday kailangan mapaputok mo siya kahit isang beses, 2 beses. Huwag nyo po siyang i-stack lang ng matagal tapos nandun lang yung CO2 kasi baka magkaroon po ng leak. Yung tinatawag nating premature leak. So as much as possible, pag nilagay nyo yung CO2, as much as possible, maubos siya at ma-release siya within 24 hours. Okay? So ngayon, lagay natin yung bala. Ay, di ko nagamit yung speed loader. Okay, mas comfortable ako dito sa paglo-load mano-mano. Okay, and load. Lagay muna natin sa safe. Then ngayon, sir, titingnan natin kung ilang EPS siya. Okay, susukatin natin sa chronograph. Okay? Okay, so bali ngayon, sir, titest natin kung ilang EPS. So ngayon, mag-uumpisa tayo sa single action. Single action. Ayan, single action. Okay. Firing. Single action 389.6. Single action. Okay? Isa pa. Okay, kasi first first shot siya. Okay, isa pa. Single action again. Okay, firing. Yan, 399.8. Okay, 399.8. Single action po yun. Ngayon, ano naman tayo? Double action. Okay, double action tayo. Firing. Parang nag-error siya. Isa pa. Firing. 462.1. Ayan po, 462.1. Okay, isa pa. Double action. 448.0. 448.0. And then last, single action. 501.5. Lumakas. 501.5. Dahil kasi yung kanina, unang release niya, kaya medyo nasa 300 plus siya. Ngayon, lumakas siya, pumalo siya sa 501. Okay, 501. Okay? Okay, so ngayon, test natin naman sa steel BBs. Okay? Meron po ako ditong pan-testing lang, steel BBs. Ito po ay 5.95 yung diameter ng steel BBs. Ayan, dumidikit po yan sa magnet. So, lagyan natin siya ng 6 shots.
susubukan natin dito sa revolver 708. So, ito po ay 2.5 inches barrel. Sukatin natin yung barrel. Kung 2.5 inches. Okay, sorry. Ayan, sukatin lang natin yung barrel. So, ayan. 2.5 inches. Okay. Then, lagay natin yung yung steel BBs. Okay. Okay, so bali ito po yung steel BBs na talagang sukat doon sa barrel. So, pag hindi siya sukat at medyo malaki yung steel BBs na nabili nyo, pwede po siyang bumara. Ayan, sukat na sukat po yan. Tatlo. Apat. Susubukan sana natin sa bote kaso wala tayong boteng nakita. So, doon na lang sa lata. Okay, 6 shots. Bakal na bakal yung tunog. Oh. Ayan po. Okay, 6 shots po siya. So, ito po ay 2.5 inches. So, pang short range lang po talaga itong revolver na ito. So, ngayon, proceed po tayo sa shooting test. Okay, Sir Eugene of Iloilo, shoutout po sa inyo dyan. This is your Wingun 708 revolver. Loaded siya ng steel BBs. Ayan, steel BBs yung nakasalpak dyan na bala. Okay, single action. Okay. So, ingit lang po pag steel BBs kasi pag tumama siya sa matigas na target, bumabanda po yan, nagre-ricochet po yan. So, kailangan may eye pro po. Okay, so firing. Ayun, kita nyo po. Ayun yung tama. Hindi ko tinamaan yung plate. Yun yung tama niya. Oh. Talagang yung tawag nito, yung semento. Yan, lapitan lang natin. So, tingnan nyo po yung tama. Ayan. Talagang bumabakat sa, sa semento. Yung steel BBs. Hindi ko lang tinamaan. Yung plate. Okay, so isa pa. Tamaan natin. Okay. Firing. Ganun siya kalakas. Nakita nyo naman yung plate talagang. Okay? So, single action po yun. Okay? Single action din po siya. Ulit. Firing. Ang lakas, oh. Steel BBs. So, hindi nababasag po yung steel BBs. Okay? Ito naman po yung double action. Firing. Medyo matigas lang sa double action. Syempre dahil mahaba yung trigger pull. Grabe yung lakas. Okay? So mas mas comfortable ako pagka single action kasi mas accurate siya eh. Wow. Lakas. Subukan natin double action kung tatama. Medyo magalaw lang yung target. Ayan, okay. Oh, bumanda yung yung steel BBs. Ako, lakas, grabe. Okay, so last. Meron pa ba? Wala na. Okay. So, yun po. Sir Eugene.
Okay, so pwede po kayong gumamit ng steel BBs as long as kasukat po siya doon sa recommended diameter size ng ating unit. Huwag po kayong gumamit ng 6mm, more than 6mm kasi baka bumara. Okay, so kita nyo naman po, ayos yung steel BBs. Yun po ay 5.95mm. Actually, meron tayong stock before. Naubos lang yung stock ng steel BBs. Ngayon, may parating po tayong steel BBs. Okay, so kung may question pa po kayo, Sir Eugene, okay, ready na po ang inyong unit. So, bali, i-release po namin itong CO2. Yan, i-release namin siya sa unit. Kasi babiyahe po siya ng matagal, okay? So, yun lamang po, Sir Eugene. If you have more question, message lang po sa aming page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir. God bless.